Pag-uusapan po natin ang away ng magkakapitbahay. Kabala po, hindi po tayo nakipag-chismisan dito. Bagkus, alamin po natin ang mga nagiging sanhi nang sa ganon ay mabigyan natin ng proper solution in accordance with our existing laws and jurisprudence. Alam naman natin na maraming dahilan kung bakit nag-aaway-away mga magkakapitbahay. At isa na riyan ay ang tungkol sa puno na kung saan lumalagpas sa bakuran ng kabilang may bahay. Bibigay po ako ng example para maging malinaw ang aplikasyon ng batas. Halimbawa, si A at si B ay magkakapitbahay. Si A ay may tanim na punong mangga sa kanyang bakuran. At dahil sa laki nito, lumalagpas ang mga sanga nito sa bakuran ni B. At ang dahil dyan, si B ay galit na galit. Dahil sabi niya, araw-araw daw siya nag-uwalis sa kanyang bakuran, dala ng mga basura na dulot ng mga dahon ng mangga na nahulog sa kanyang bakuran. At sabi niya, puputulin niya raw ito. After all, siya naman daw may karapatan dahil sa lumalagpas sa kanyang bakuran. Ano kaya ang sinasabi ng batas hinggil sa usaping ito? Alamin natin ang sinasabi ng batas. Nakasaad sa Article 680 ng Civil Code of the Philippines na ang anumang sanga o ang mga sanga ng anumang puno ay umaabot sa kalapit na ari-arian, gusali, hardin o bakuran. Ang may-ari ng naturang bakuran ay may karapatan na hilingin na ang mga ito ay putulin. Ang tanging karapatan ng may-ari ng bakuran na kung saan lumalagpas ang sanga ng puno ay ang hilingin na ang ito ay putulin sa lawak na kumakalat sa kanyang bakuran. Sa madaling salita, wala po siyang karapatan na putulin ito mismo by herself. Malinaw po ang sinasabi ng batas tungkol dyan. Pupunta naman tayo sa ugat ng puno. Kung ang ugat ng puno ay ang pag-uusapan, kung ito ay tumatagos sa bakuran ng kalapit na lupa, ang may-ari ng sabing lupa ay may karapatan na putulin ito mismo sa kanyang bakuran. Yan po ang malinaw na sinasabi ng batas. At pupunta naman tayo sa bunga. Halimbawa, kung yung sanga ng mangga na lumalagpas sa bakuran ni B ay hitik na hitik sa bunga at gusto ni B kumain ng mangga, may karapatan ba si B na pitasin ang mga ito para kainin? Well, alamin natin ang sinasabi ng batas hinggil dito. Ayon sa Article 681 of the Civil Code of the Philippines, fruits that naturally falling upon adjacent land shall belong to the owner of that land. Ang ibig sabihin, si B ay walang karapatan na pitasin ang bunga ng mangga hanggat ito ay nakakabit sa sanga. Ang tanging karapatan lamang ni B ay kung sakaling natural na nahuhulog sa kanyang bakuran ang bunga ng mangga. That's the only time na pwede niyang ariin ang bunga. Sana po maging malinaw ang lahat. Sana nakatulong ako. At disclaimer lang po, low graduate ako, hindi ako abogado. At kung gusto niyo ang content na ganito, kindly subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be notified for my upcoming videos. Maraming salamat.